So, welcome back sa aking channel. Kasi may madam kanina na nagpunta dito. Sabi ko sa inyo, once in a blue moon lang sila pumupunta. Wala lang, tumingin lang siya. Then, lumayas na. Anyway, ano nga yung last ko na sabi ka? Yung palitan dati is 13 pesos pala. 13 pesos sa Pinas is 1 dirham dito sa 1 dirham to dito sa UAE. So, ang first ko na trabaho pagdating ko dito sa UAE is nag-part-time ako sa catering, yung mag-serve ng mga pagkain sa mga kasal, ganun. Every Friday ako doon nagpa-part-time, tapos ang bayad nila is 100 dirham. Mag-start kayo susunduin kayo ng driver nyo ng alas 2 ng hapon, tapos babalik kayo ihahatid kayo sa bahay ninyo or sa building kung saan kayo nakatira ng mga around 3 o'clock ng madaling araw. O, diba? Yun ang first ko na trabaho dito sa kasi ang trabaho ko sa Pilipinas is wala. Magluto ako ng mga kakanin, ilibot ko sa mga kapitbahay, sa mga nagsusugal, yung mga ganun. Tapos mag-ukay-ukay, buy and sell, magkumpra ako sa mga Wednesday, Saturday kasi ang palengke doon sa amin. So magkumpra ako doon sa palengke ng mga ukay-ukay, ng mga bagong bukas, ng mga bundle, kumbaga. Yan, magkapital ako ng 1,000, ganun, 1,500, tapos ipapautang ko sa mga kaibigan, mga kapitbahay, ganun. Parang ginarol ko lang ang puhunan ko. So, balik tayo dito sa UAE. So, doon nga ako Sharjah, part din siya ng UAE, ay Emirates ang Sharjah. So, doon ako nagstay. That time, may trabaho na yung kapatid ko. Sa Dubai siya naka-base. Ang company niya. Pati yung uncle ko sa Dubai din. Bali umuwi lang sila. Uwian lang siya. So, habang nandun ako sa uncle ko, nagpa-part-time ako. November, umuwi sila ng Pinas. And then, for vacation for 1 month. And then after ako lang naiwan, every Friday nagpa-part-time ako. Yung nakalimutan ko na yung pangalan ng sa akin ng part-time dati. Then December, pangalawang buwan ng visa ko, for visa November, alam nyo guys, nag-part-time na ako, first time ko rin nag-part-time sa bahay ng 1 buwan. Kasi yung kakilala ng uncle ko, yung asawa ng uncle ko, may friend siya na nagtatrabaho sa bahay. Kung ang amo niya is mga puti. It means yung mga Briton, yung mga Germany, yung mga German, mga ganun, na ang lahi. So, may kakilala yung asawa ng uncle ko. Ako ang nirecommend niya kasi visit visa ako kasi naghahanap ako ng work nung time na yun. Ako muna yung pumalit sa driver nila kasi dalawa silang Pinay na nagtatrabaho sa isang bahay. Yung tomboy is yung lesbian is driver siya. At the same time, nagtatrabaho din siya, tumutulong din siya dun sa kakilala ng uncle ko, asawa, kaibigan niya. Tumutulong din siya sa pagbantay ng bata kasi may dalawang bata silang binabantayan. So, ako muna yung nagpumalit sa kanya 1 month. So, after nun hanggang Pasko hanggang New Year, hanggang January, ang visa ko hanggang January 12 lang. Yung visa ko, kailangan ko na mag-extend na naman.
Kailangan ko mag-exit. Yun ang first exit ko, 2017. January 12, 2017, yun ang first na exit ko mula dito sa UAE papunta ng Oman. That time, ang exit sa Oman is magstay ka doon sa isang hotel. Alam nyo guys, yung ginastos ko sa pag-exit is tinabahuan ko lang yun sa part-time. Yun yung sahod ko sa Briton ng pinartiman ko ng isang buwan. Pagbantay ng bata, paglinis ng bahay, yun ang binigay niya sa akin is 2,000 dirham ata o 2,000 ang binigay niya, plus may mga regalo pa sa Christmas, yung sa New Year may regalo pa, may bonus pa yun. And then after nun, yun yung ginastos ko. Nag-exit ako ng Oman. Tapos, ang exit ko ng Oman is nasa 1,500 plus ata yun. Yung bayad ko. Yung binayad ko sa Oman, papuntang Oman exit para magkuha na naman ako ng another 3 months visit visa na naman para ma-extend yung visa ko. Habang di pa ako nakakita ng regular na trabaho. Dati, ang pag-exit is B2B. Kasi pag A2A ka, napakamahal. Yung B2B is, yun ang cheaper na paraan para makakuha ka ng 3 months visa na naman. Dati is magstay ka doon sa kung halimbawa, ang ano ng kwento ko guys. Pasensya na talaga. Yung dati kasi, pag kukuha ka sa agency ng exit, visit visa, sila na magpo-provide sa inyo ng pamasahe ng bus ninyo papunta pabalik. Tapos sila na rin mag-provide ng kung saan kayo titira, kung saang hotel kayo titira, pero sarili nyong bayad, hindi pa kasali doon yung bayad sa hotel na pinagtitirhan ninyo. Tapos depende pa yon sa kung ilang araw bago nyo matanggap yung visit visa nyo. Kung halimbawa nagstay kayo sa Oman ng 1 week, hindi pa dumating yung visa nyo, extend kayo ng extend doon. Kayo ang magbabayad ng per night doon. Kayo din ang gagasto ng pagkain ninyo. Mabuti na lang sa amin, yung sa akin dati is nasa 3 nights and 4 days lang ako nagstay sa Oman. Tapos yung inistihan namin is napakalayo. Bundok siya, mag-taxi ka, pabook ka muna ng taxi bago ka makapunta ng city sa Oman. Kung ano man yung bibilhin mo, kung pupunta ka ng mall, ganun. Pero yung hotel na tinirhan namin ng ilang araw, nandoon na lahat. May bar, may restaurant, may shisha, lahat nandoon na. Hindi ka na maboboard pag gabi na. Pero marami kami. May lalaki, babae, may mga matatanda, yung may iba pa doon na ilang buwan na nakastay doon, ang visa nila hindi pa dumarating. Depende sa agency na pinaanuhan ninyo, kinukunan ninyo sa inyong extension, sa inyong visa. So, yun na. Nagstay ako doon. Marami din akong nakilala. Doon na nagsimula. May nakilala ako isa na nag-apply siya ng cleaning company. Tapos na pares-pares din yung visa namin. October din siya pumunta dito ng Dubai. So pares-pares kami ng pizza ng expire ng visa namin. Pares din kaming araw na biyahe papuntang Oman. So nakilala ko siya. Shout out sa iyo, Grace. Crush siya. Kumusta ka? Siya yung sa akin nag-introduce na kung gusto ko daw mag-apply sa cleaning company. Pero that time nagdadalawang isip pa ako. Sabi ko maghanap pa ako ng ibang applyan na trabaho.
ibang choices, kumbaga. So, pagkatapos nun, pagbalik namin dito, bus din ang sinasakyan namin. Ang daming pinagdaanan na sa borders ng Oman 2 dito sa UAE. Kailangan pa i-check yung mga bagahe nyo. May mga, bago kayo papasok dito, yung ay, ano tawag nito? Yung sa mata, para yun yung basihan nila na ikaw talaga yung nasa passport. And then, after that, ang tagal ko, naalala ko pa, ang tagal kong na ano sa mata, ang tagal ko na-detect ang mata ko. Nagluluha na ako talaga doon sa papunta na dito, papasok na dito ng UAE. Kailangan, kumbaga, sa immigration, sa airport, kung aeroplano, ganin yung gagawin. Mata rin ang binabasihan nila, yung sa passport na, yung identify ka na ikaw yun. Ang tagal talaga ng proseso. Naluluha na yung mata ko. And then after siguro mga 5 minutes bago na ano yung na-detect yung mata ko. Pero sa awa ng Diyos, okay naman, nakabalik ako dito sa UAE. Then nag-extend na naman ako ng another 3 months. Ang first ko na in-applyan is yung cashier daw ng, kasi may nag-ano lang sa akin, may nag-recommend na cashier sa isang parang fast food chain siya na ano, sa isang university. Na maliit lang siya na tindahan. Then ang may-ari niyon is Indiano. Then binigyan niya ako ng ano, sabi niya, sige, bibisahan kita. Pinaka-worst ko talaga yung na-experience sa kamay niya, sorry. Pinaka-worst ko talaga yung na-experience, guys. Yung nag-apply ako sa kanya. Alam nyo, sabi niya, nung mga 1 week na ako doon sa kanya, sabi niya, bibisahan niya daw ako. Pag once na alam nyo na, makipag-ano daw ako sa kanya. Sabi ko, ay wag, I know. Sabi ko sa kanya, alam mo yung English ko dati kinamatis na hindi maintindihan. Sabi ko, I know, give me my passport. Sabi ko sa kanya, sabi ko, ibigay mo sa akin ang passport ko. Aalis ako, sabi ko sa kanya. Kung yan lang man ang habol mo, sabi ko sa Indiano na yun. Kasi may tumulong sa akin, may nag-recommend sa akin na kakilala din namin si Madam Angel. Siya ang nag-recommend sa akin noon na magpa-interview ko no hay. Tapos yun na, nagtrabaho ako sa kanya ng 1 week. Tapos sabi ko, ay hindi, kukunin ko yung ano ko, kukunin ko yung tawag nito, kukunin ko yung passport ko at maghahanap ako ng ibang trabaho. Mabuti na lang yung tinitirhan ko dati sa Sharjah, yung kasi nag-start na ako mag-bid space. 500 yun, 500 dirham. Nasa taas ako. Pilipino din yung may-ari ng flat. That time na yun, mabuti na lang may number pa ako kay Grace. Yun yung sabi ko sa inyo nakasama ko sa pag-exit sa Oman. May number, naghingi ako ng number sa kanya. Tapos nag-message ako sa kanya na sabi ko may ano pa ba? Sabi ko Grace, may ano pa ba? May hiring pa ba yung cleaning company nyo? Ganito, ganyan. Kasi gusto ko nang umalis dito. Gusto ko maghanap ng iba. Gusto ko nang mabisahan. Kasi January, February, March, hanggang March lang ang ang visa ko na naman na in-extend 3 months. Sabi niya, oo, meron pa. Sabi niya, then, nung time na rin yun, nag-impake na ako. Pumunta ako ng Sharjah, lahat ng gamit, lahat ng tawag nito, ng gasto sa akin. Hindi talaga ako naghingi ng pera sa uncle ko. Lahat gastos ko. Lahat gastos ko papunta ng Sharjah, ay papunta ng Oman, yung nag-exit ako, pera ko yun sa part-time. Tapos yung panggastos sa bahay, kasi nag-bed space na ako, pera ko rin yun, sarili ko. Tapos
yung papunta ng pocket money ko papunta ako ng Dubai na nag-apply ako ng cleaning company. Pera ko rin yun. Lahat nun. Mabuti na lang dun sa first na company na in-applyan ko sa cleaning company is free accommodation, free transportation. Pero yung sahod ko, sa first ko na sahod is 1,500 lang, guys. Yeah, 1,500 dirhams. Pero free naman siya lahat. On call kami sa cleaning. So, that time, nag-start ako, in-interview ako ng magandang manager na akala ko is maganda yung ng cleaning nila. At marami din akong na-experience doon sa cleaning na yun na worse din na hindi mo siya masasabing maganda, hindi mo siyang masasabi na rin yung stress rin ang yung first na talagang in-applyan ko, na talagang nagka-Emirates ID ako doon. Yun yung una kong trabaho na nagka-visa, naka-working visa ako doon sa cleaning company na yun. So, for the next video kasi, masyadong mahaba ang kwento sa aking experience sa cleaning company. Next video na naman, guys. Kasi ang phone ko is maliit lang ang storage. Kailangan ko siyang i-upload din, i-erase. I-delete ko na siya sa storage. Then mag-upload na naman ako ng panibago. Then delete na naman. So guys, thank you so much sa pakikinig ng aking kwento na walang kwenta, na ewan ko kung naintindihan nyo. Charot lang. By the way, thank you so much sa 49 na subscribers. Maraming salamat. Kung maka 50 subscribers ako, guys, magpa-cake ako. Alam nyo, yung kaligayahan ko lang na, ay, may subscribers na ako, yung ganun, yung kahit ang liit lang, pero masaya na ako. Charot. Pero totoo lang, parang ang saya kasi may 49 subscribers ako. Hindi ko alam kung sino-sino yun, pero maraming salamat sa inyo. I-upload, magagawa na naman ako ng video kung ano na yung experience ko sa pagtrabaho ko sa cleaning company ng 2 taon. Guys, pasensya na kayo sa kwento ko. Kahit ako mismo hindi ko naintindihan kung anong mga pinagsasabi ko. Anyway, masyadong mingaw. Iwan ko kung anong sa Tagalog ang mingaw, yung kakabingi, ang katahimikan pala, tahimik. Na talagang ghost town dito. So, mag-aantay na naman ako ng 10 PM para umuwi, kumain at matulog. Thank you so much again. Please subscribe. Please click the notification bell para updated kayo sa aking walang kwentang video, and like and share na rin. Thank you so much. Maraming salamat, mga tirya. Sana nagustuhan nyo ang aking kwento na walang kwenta. By the way, siguro by the next days na maitutor ko kayo dito papakita ko sa inyo kung katahimik ang Umal Queen. Ang tinitirahan ko ngayon is malapit lang siya sa beach. Siguro mga 5 to 10 minutes walking distance lang siya. Okay, nasa 19 minutes, 20 minutes na tayo. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Sana masaya kayo sa aking video. Kahit hindi naman, di ba? Kahit kachar-charan lang na walang kakwenta-kwentang pagyaw-yaw dito sa inyong harapan. Kasi naboboard talaga ako. Boring lang talaga ang life. Pero maraming salamat sa lahat ng mga OFW natin na nagsakripisyo sa lahat, sa saan mang panig ng mundo. Sana mag-ingat kayo. Maraming salamat. Gabayan tayo nawa ng Panginoon na maging malakas para sa ating pamilya. Maraming salamat po.
Have a great day. Bye-bye.